Dito, pwede po dito. Pwede po. Sir, describe natin. Ayan. Ito naman po ay tropical pitcher plant naman po ito. Okay. Specifically, Bloody Mary po yung ginawang alias po sa kanya. Okay. Saan po galing naman to? Ito po yung hybrid na eh. So, siguro po, kung hindi Europe, US po yung kanyang, yung Parent. creator po ng hybrid. Okay. Pero yung parent plant po nito ay yung Ampullaria, which is matatagpuan po sa Indonesia at other part ng Vietnam at Malaysia po, kung di po ako nagkakamali. Wala tayo sa Pilipinas yan. Ampullaria po wala eh. Wala tayo sa Pilipinas. Pero napakarami po natin. Ang Pilipinas po ang isa sa pinakamaraming Pitcher plant. pitcher plant. Kaya nga dahil nga hindi nga po allowed tayo mag-alaga, hindi po nakikilala yung masyado dito sa atin yung Ayan, ang dami niyang pitcher po. Ayan. Yun, dami. Ayan po. Makikita niyo po yung root system po niya Oh. ay napaka-fine. So, pero po ito pong specific na pitcher plant na to ay napaka-vigorous, kaya napakasikat po nito sa mga beginner. Sa US po nakikita lang po ito sa supermarket na nakalagay sa plastic. Kasi ito po yung binebenta sa mga beginner. So, ang trapping mechanism naman niya, kapag may kumain ng matamis po dito na nectar, na huhulog po Nalalaglag. nalalaglag. At hindi And na then, po, i-close niya. hindi na po siya nakakakit kasi po madulas po yung Opo. Hindi na siya makaalis. Anong pangalan niya ito ulit, sir? ito po ay Bloody Mary po yung specific name po niya. Ayan. Magkano naman po yan? Yan po ay ganun din po yung price range po niya. Pagka maliit pa po, siguro po nasa 250. Pagka yung mga medyo malaki, Mga ganito na. sa 800 to 1,000. Full size na ho ba ito? Hindi pa po. Talagang lumalaki po yan. Saka marami po yan pag nag-feature. Ito po ay siguro mga, kung iti-describe, mga medium small pa siya. At ilang taon na po ito, sir? Ito po siguro po nasa na rin po, nasa 1 to 2 years na po siguro. Wow, grabe. Opo. Matagal po ang growth ng ng pitcher plant. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb,
We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lavon, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rigswan, Mango Tours Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Okay, ito naman isa, sir. Ito Parang pong- mas lighting color. Ito po. Ito naman po yung Nepenthes Gaia. Mm. Ayan, ito po yung ano rin po, beginner plant rin po ito, tulad po ng Bloody Mary. Okay. So, same way of trapping. Kakain siya dito at mahuhulog po doon. At may digestive enzyme po yan lahat sila sa ano. Ito po, loob. itapo natin para makita niyo po. Ayan po, ayan. At meron, medyo may amoy po yan eh, kasi marami pong patay na insect sa loob. Opo. Tsaka parang ano to, gastric gastric juice ng halaman. Pwede mo tayo magkuha ng isa, sir. Opo, pwede po. So, ayan po. Makikita nyo po dito. Punong-puno po yan ng ano. Ng tubig. Opo, hindi ko po nilalagyan ng tubig yan, pero pinagpo-produce po sila para may pang-digest po sila ng mga insect. Ayan. Minsan po may mga laman pa po nga yan. Ayan, may mga tira-tira ng skeleton po ng mga insekto. So, ang mahalaga po dito sa mga pitcher plant, kailangan nyo po na medyo humid po. Hindi direct sunlight kapag ganito pa lang kaliliit. Kapag medyo malaki na, kaya pong i-full sun sa ano po. Hindi naman full sun, medyo shaded po ng konti. Ayan, iba po yung pag-aalaga dito kaysa po sa Venus flytrap. So, isa po sa mga secret po pala namin sa pag-aalaga ay ito pong sphagnum moss. Ayan po, makikita nyo po pala dito. Ito. Mm. Ito po. Ito po yung moss po na buhay. Ito. Ito po yan. Kapag buhay, live pa po. So, ito po ay napakahalaga sa mga carnivorous plant. Kapag po yung mga biologists o kaya po yung mga naghahanap ng carnivorous plant sa wild, kailangan po nilang maghanap Makakita niyan. neto. Kapag nakakita po sila halimbawa sa helicopter na bug area na may mga ganito, mataas yung chance na may mga carnivorous plants doon sa area. Kaya nung una na hindi namin alam kung paano alagaan to, tinry muna namin alamin kung paano alagaan na buhayin yung mga sphagnum moss. Para Pero marami tayo niyang ganyan, di ba? marami Sa po wild. sa mga sa mga rainforest po. Oo. Opo. Quezon. Quezon, Mountain Province po. Kung nakakita po kayo sa Mount Pulag, meron pong tinatawag na mossy forest doon. Ilang oras kayong akit na puro moss yung dadaanan niyo. Ang laki pala ng value nito, sir. Opo, Itong, opo. collection mo. Medyo po. Kaya Million to, sir. hindi naman po. Kasi po, napaparami na po namin dito. So, ang binibili lang po namin ay yung mother culture. So, kami na po yung nagpaparami. Sir, ano to? Ang ganda nito. Ayan po, ano po rin, sand juice rin po yan. Tawag dito, hairy sand juice. So, ito po yung sand juice na kaya sa full sun. Oh. Tapos po, ito po kasi bago lang eh. Last month lang po ito. Kaya hindi pa ganun kaganda. Pero napakaganda po yan kapag ka na-acclimate. Opo. Ordensis hybrid. Ayan. Okay, sir. Tapos dito po sa bandang Liliman,
Kung napanood nyo na po yung movie ng Up ng Pixar, yung bahay na lumipad gamit yung lobo. Na ano po yun parang animation na movie. Yung lugar po ng Venezuela, yung Flat Mountain, doon po sila natatagpuan, itong mga halaman po dito. So sila po yung nakatira sa sa rain desert. Okay. Desert na mountain na naging desert dahil po sa laging naulan. So yung mga halaman po dito ay required na diligan lagi sa taas para magaya yung So magkaibang halaman po to? magkaiba po. Pero sa wild, magkasama po silang nakikita dun sa isang lugar. Okay. So ito po yung parang bromeliads? Opo, carnivorous po siya, bromeliads po siya pero carnivorous. Paano naman ho siya nagtatrap? Po siya, nadudulas po yung insect po mula dito sa leaf at Oo. hindi na rin po nakakaakyat. Opo. Tapos may tubig siya sa gitna. Opo. Ayan. Ito naman po, yung Helianthora naman po, ito pong mga mas maliit po sa kanya. Ayan. Meron naman po siyang parang spoon po sa taas na meron pong nectar po dyan. Ayan. Kapag kumain po yung insect dyan, nahuhulog rin sa baba. Ito po yung parang spoon niya sa taas na may nectar po yan dyan. Tapos nadudulas po yung insect papunta po dun sa loob. Opo. Tapos po sir, buddy, meron po tayo dito na tropical feature plant na variegated na naparami na rin po natin dito. Gracilis. Galing saan naman po to? Opo. Sa dito rin po, usually po sa Vietnam po Vietnam, Indonesia po nakikita ito. Pero po naparami na rin po natin dito. Through cuttings naman po. Cuttings? Opo. Ayan. Dati po napakamahal since naparami Pwede po, na. sir, Opo. isa? Pwede po. Okay. Opo. Ayun, may picture din siya. Opo, may picture po siya. Tapos same way of trapping, kakain po dito sa taas. Tapos mahuhulog po at hindi na po nakalabas. Kaya medyo po siya, kakaiba kasi po ay variegated. Variegated? Opo, variegated. Yan po. Kaya po marami po kaming sphagnum moss para may mapagamitan po. Nakapagpaparami na rin po kami ng sphagnum moss po dito. Opo. Pati po Napopropagate na rin. napopropagate na rin po namin. Anong sekreto ng sphagnum mo? Kailangan po rainwater din yung pandilig. Oh. Ito po. Yan. So yung unang ipopropagate, kailangan ka munang makapagparami niyan. Opo. Para, kasi yan yung medium Opo. na kailangan ng mga carnivorous plant. Opo. Pwede rin naman po kayong bumili na, kaya lang parang maganda pong mag-alaga kapag alam nyo rin alagaan tong medium niya. Kasi ito po ay malamig, tapos pwede nyo rin maging indicator kung kailangan ng diligan yung halaman. Kasi naputi po yung ibabaw po nito parang nagda-dry. So kung dry na yung sphagnum, diligan niya na po. Ayan. So kailangan gusto niya laging basa, moist. Opo, gusto niya po medyo basa and humid po. Ayan. Yan yung perlite. Opo, tama po. So ito po ay sphagnum moss na dried. Oo. At ito naman po yung perlite. So ito po yung pinaka-basic na media ng carnivorous plant. Ayan po. So ang paso po na ginagamit ay dapat plastic. Hindi po pwedeng clay pot Dahil sir. dahil may minerals rin po yung clay pot. Medyo strict po yung pag-aalaga. Ayan. So ihahalo lang po yan, babasain at sinusukat pa po namin yung measurement ng TDS. So ito po yung bromeliad. Opo. Anong pangalan sir? Brocchinia hectero, medyo scientific name po Hindi ko masyado pero carnivorous na bromeliads po siya. Bihira yan. Opo, parang dalawa lang po sa family ng bromeliads yung carnivorous. Ayan. Yung isang natatagpuan sa taas at ito po yung sa ground naman. Opo. Tapos ito sir ulit, ano po Ayan ulit? po yung Helianthora minor naman po siya. Ayan po yung natatagpuan rin sa Venezuela, Flat Mountain. Ito po yung pagpaparami nung nung Sanjo kanina. Yung mga ganito po. Ito po.
Ito pong Drosera Adelaide, Australian Sanjo naman po ito. So yung anak ko po, dahil tinuturuan ko na po siya kung paano mag-propagate, mag-alaga. So sabi ko sa kanya, kumuha ka lang ng leaf dyan, ilagay mo sa rainwater, Oh. hayaan mo lang. Mga anak na. Ngayon po, ayan po, nagkaroon na siya ng mga seedling na po yan. Ganun lang po kadali magparami. Grabe. Oh. Collector's item po yan. Opo, opo. Ito po. Nung una po kala po namin ay green variety. Yung pala ito po yung nagiging pink and red kaya maganda po talaga ito. Ang green po kasi yung pinaka-common ito po yung medyo mas rare. Pero may mas rare po. Yung tricolor naman. Pero po maganda na po ito kasi kitang-kita na po yung niya. Maliit pa lang, meron ng traits. So pag lumaki po ito, talagang may wow effect pag nakita po ng mga nagko-collect po. Lowland po ito kaya maganda siya kahit sa Manila. Galing. So gamitin ko na po itong na-prepare ko na dati pa. Ganun. So lalagyan nyo lang po sa paligid. Huwag po kayong mag-alala kahit po mamatay yung moss. Halaman po, matibay naman po ito. So hindi nyo po basta-basta po yan. Pwede nyo rin po ilagay ito kung may lugar kayo sa bahay na medyo malamig. Pwede rin po doon. Sa tabi ng bintana, pwede rin po. Basta po yung pandilig nyo po, mas maganda kung yung tubig po na galing po sa reverse osmosis, yung iniinom po natin. Opo. Pero kahit padiligan nyo to ng tap water, mabubuhay naman po siya. Basta't wag lagi na tap water. Ayan po. Sana hindi mamatay. Hindi po. Matibay po ito. Meron po akong mga kilalang collector na tap water na yung pinandidilig. Hanggat hindi naka-tray, hindi naman po nagkakaroon ng mineral build-up. Opo. Pag ito pong pitcher plant, huwag nyo pong iwa-water tray kung gusto nyong ingatan. Parang orchids na nakasabit po. Ayan po, baka gusto nyo pong yung red po gusto nyo. Daddy lang mo ang nag-aalala. Talaga? Ako na, sa bahay, yung isang anak ko, minsan darating, may daladalang kung ano-ano. Tapos kaya niya. Kayo mag-aaral. Tapos pag nag-alaga ko, tapos nagugulat siya, wow, ang ganda ng halaman ko. Inalagaan ko eh. Ayan po, okay po yan. Actually, may mga mas easy rin po yan. Nasa easy level po ng pag-aalaga yan. Yun nga lang talaga, walang makakuhaan, kaya rare po talaga. Pero madaling alagaan, kasi napakadali. Ang galing. Ayan. Thank you, sir. Yung iba po dyan di sa akin, paalaga lang po. Kasi iba nag-abroad, walang magdidilig ng halaman nila. Pinapaalagaan po sa akin. Binild mo talaga ito for this purpose? Nung pandemic po kasi bawal lumabas. Napapansin ko po napupuntahan ng pusa. Tapos may mga... So, imbis na ikulong ko yung pusa, yung halaman na lang mo. halaman na lang po. Venus flytrap, Sir Bali, gusto nyo? Pa? Venus flytrap. Ay, sige, sir. Ganun yan yung pinakamaganda. Paano ko alagaan din yan? Ganun din. Opo, parehas lang. Yung yung mineral water din. Opo. I mean, yung galing sa Opo. Ano pang gusto nyo? Ito na, red. Gusto kong makulay. Ito po yung red na. Ayan. Ito na lang. Yan po yung royal red ang tawag sa kanya. Nag-iisa na lang dito. Ano to? Ano po ito? Ay, yung mga itim po, dahil po yan Tapos na siya. tapos na. Basta't po may new growth, ay okay po yan. Pwedeng tanggalin po yan. Pwede po, pero pwede nyo pabayaan lang. Ang tatanggalin nyo na lang po yung mga damo. Yung damo. Isama nyo na po itong, marami ako nito eh. Gold green giant, o gusto nyo yung giant form po doon. Okay na po yan. Okay na po ito. Ito, all green. Nice. Ay, sorry po. Sir, picture tayo. Ay, naambo na yata. Butit pumayag kayo. Oh. Nanonood ba kayo ng agribusiness? Opo. Nanonood po matagal. Kahit po nung dating-dati pa po yung Agri 7 po ba yun?
Bata pa po ako, hindi ko pa alam Talaga? mga halaman ako. Nanonood na po ako nun. Oo, kami gumagawa nun eh. Opo. Doon ako nag-umpisa. Kaya nga po, lola ko nanonood noon. Tapos wala pa po akong kahilig-hilig sa halaman. Hindi ko alam na makakapunta kayo dito. Ang gaganda oh. Opo. May mga stingless beer rin po kami pala dito. Ay, Pero oo. ano lang po yan, mga tinry ko lang. Kumusta? Nagko-complement sa halaman? Opo. O kakainin ng halaman? Yung mga drone po na pinalayas na sa colony, ayun po yung kinakain ng halaman. Pero doon po sila nainom at nakakuha rin ng nectar. Okay, so ngayon naman gagawin namin ni Sir Brent ay pakakainin natin yung halaman. Opo. Pakakainin natin ng insect. Sige po. Anong ipapakain natin? Sir? Yung papakain po natin ay ang superworm. Natin Superworm. Opo, usually po feeder po ito sa mga reptile, Mhm. mga iguana, hamster yan. Tapos pwede sa halaman. Opo, pero hindi ko po ito ginagawa ng regular just to Just to show. demonstrate po, to show. For demonstration Opo. purposes only. Paano po nakakakain ng insect, ito pong mga halaman po. So kailangan po ma-trigger ng worm yung pinaka mouth po. Mhm. So yun po, nagko-close po sila. Minsan nakakatakas po kaya hindi talaga siya ginagawa ng usual. Ayan. So ito po, try natin dito. Ayan. Yun. Ayan. Yun. Pero po, matagal po yan bago niya ma-fully close. Aha. Siguro 30 minutes. Doon pala niya mai-close na. Habang nagpupumiglas po yung insect sa loob, Lalo niyang hinihigpitan. lalo niya pong hinihigpitan. Kaya kung dead insect po yung papakain nyo, kailangan yung i-trigger ng artificial, igagalaw-galawin nyo yung traps para mag-close siya. Ayun, nagumagalaw siya. Oh. Opo. So, hindi nyo po kailangan ipakainin yung halaman, pero para lang po makita po nung nanonood. Dito po hindi na namin pinapakain yung mga halaman namin. Kusa po nakakakain yan. Kung makikita nyo po sa ibang mga traps, Mm-mm. yan po. May mga victim. So may Langaw nakain po. siya. Opo, ito langaw po yung nakain yan. So, depende po sa size nung mouth Mm-mm. ng Venus flytrap, yung prey na pwede niyang kainin. So, yan. Galing. Pwede isa pa, sir. Sige po. Gusto niyo po sa pitcher plant At naman? sa pitcher Sige po. plant naman. Yung doon naman po siguro. Yan, dito po sa bromeliad siguro. Ayan. Dito po, ano lang po, pitfall trap lang. So mahuhulog lang siya. Pag nahulog, ayun, ay isa pa. Isa pa po. Sa kabila na, sir. Sa kabila naman po. So ayan. Yun. Po. Sa hobby po, sa community ng mga nagka-carnivorous plant, hindi namin nire-recommend na pakainin ng pakainin. Ito lang po para makita rin po ng mga iba na kumakain po talaga ng mga insect, yung mga plants. So basically yung normal cultivation. Opo. Yung hindi po namin pinapakain. Saka dito po hindi kami gumagamit ng fertilizer para maiwasan yung mineral buildup sa mga Sir, ano yung mga pinaka-importante na dapat nilang matutunan bago sila mag-engage into carnivorous plants? Ayun, ang pinaka-importante po para sa akin, alamin nyo kung ano yung pinakabagay na carnivorous plant na pwede nyong alagaan sa lugar ninyo. Kasi hindi ibig sabihin na gusto nyo, pwede na. Kaya dito sa area ko, ang mga alaga ko dito mostly ay lowland carnivorous plant. Kasi hindi ako mahihirapan na alagaan ito dito. Pero kung pipilitin ko po ng mga highlands, talagang hindi po Medyo mahirap. So dapat kung ano yung acclimatize, Tama ano yung po. bagay doon Ano sa yung lugar. bagay, opo. Gaano kahirap o kadali para gawing isang negosyo ito? Para gawing isang negosyo po ito, kailangan nyo po muna talagang aralin kung paano alagaan yung halaman. Kasi hindi tulad sa ibang negosyo na pwede mong i-stock yung mga paninda mo. Ito ay May buhay, ano? Opo, ito po may buhay at hindi po siya karaniwan na halaman. So kailangan nyo po munang alamin kung kaya nyong alagaan yung ganitong klaseng halaman before kayo mag-start ng So business. the mo na best ganito. talaga dapat maging hobbyist muna. Opo, hobbyist mo. Kasi pag hobbyist, nag-aaral ka. Totoo po. Baga,
may kagustuhan ka talagang buhayin Oo. sila. And then kailan pag hobbyist ka, kailan papasok yung idea na pwede pala itong pagkakitaan? Ayun, kapag natutunan mo na po na ano sila, propagate, paramihin. Kasi kung tulad ko po nung time na yon, napakarami na nung halaman ko, sabi ko, anong gagawin ko dito? So nung nagbenta po ako, nakapag-start po ako ng business. Ngayon sir, regular, meron nga nabebenta? Sa business po ng ng mga ornamental and carnivorous plant, sa totoo lang po, hindi po ganun ka-regular. Okay. Pero kung meron pong bibili, meron po talaga. So, in a month, nakakasapat naman po sa amin, sa mga bayarin. Oh, okay. So parang special market, niche market siya, sir. Totoo po. Kaya okay lang kasi mahal. Opo, mahal, tsaka ano po talaga. Kumbaga, kakaiba niya talaga, interesting na halaman. Opo. And normally, sir, saan nanggagaling ang customers? Ang customer po, karamihan, sa buong Pilipinas po may nabili po sa amin. Saan kayo nakikita? Sa Facebook? Sa Facebook, tapos may Shopee rin po kami ngayong, last month lang po kami uli nagbalik sa online platforms po, tulad po nung Shopee. Opo. Ano po yung Facebook niyo, sir? Pet Plants Philippines po, yung pangalan po nung aming... Pet Plants Opo. Philippines. Opo. Sa Facebook po. And then Shopee. Shopee, ganun din po. Sir, sabi mo nga, though hindi madalas, Opo. but nakaka-sustain siya ng Opo. pangangailangan Opo. ng pamilya Totoo buwan-buwan. po. Totoo po. Na ano po nung una po parang sabi ko, kailangan ko yata mag-supplement pa ng ibang racket. Halaman. Or ibang halaman pa. Tulad nung nag-aral po ako nung stingless bee, hydroponics at iba pa. Pero bumalik po rin talaga ako sa carnivorous plant Pabalik. Kasi talagang nandito po yung linya ko po talaga sa carnivorous At ilang plant. square meter po itong garden mo, sir? Ay, hindi ko po talaga sukat, pero hindi pa lang po ito, pero marami na po akong naalagaan na I halaman. think 20 hanggang dulo? Maaari po. Pero sa maliit na space po, nakakapag po ako. Yun ang kagandahan kasi yung isang styro box, sir, ang halaga niyan, malaki. Malaki po kung maibebenta nyo po. Kung may bibenta, kung may bibenta mo, yung halimbawa, sir, itong yung dim lettuce, pag yung isang tray na yan, sir, naubos, magkano halaga niyan? Siguro po abot po ng 100K. Opo. Isang Wala pa naman pong nakakabili ng ganong karami. Siguro hanggang 20, 40, mga reseller and mga nursery rin po yung nabili sa amin ng ganong kararami. Pero syempre, sa reseller price po namin na ibibigay. Opo. Opo. And considering na ito ay beginning, pa lang to, yung stage nito ay pa-start pa lang, yung mga Opo. hobbies. Hindi pa to yung popular kagaya ng bonsai Hindi pa. or other Opo. Ornamental plants. Opo. Bata pa po yung carnivorous plant na community natin sa Pilipinas. May pag-asa, sir, na lumaki. Sa tingin ko po, meron po. Kasi knowing na tayo yung may pinakamaraming biodiversity ng mga ganitong klase ng halaman, kung may ayos po siguro yung, alam nyo na, yung kailangan ng mga paraan para paano natin maalagaan, ma-preserve yung mga ganitong klase ng halaman. At tayo rin, ma-enjoy rin natin mag-alaga noon. I think, malaki po talaga ang pwedeng potential. Sir, ano naman ang mga natutunan mo sa pagbi-business? Ayan, in terms po sa pagbi-business, ang natutunan ko po dyan hindi lang basta halaman yung binibenta mo. Kailangan alam mo rin na pakisamahan paano mo tuturuan yung mga bibili sa'yo. Tsaka yung isa sa pinaka-importante, bakit ko ito ginagawa, itong pagbebenta ng halaman. Doon ako nabalik sa first day kung bakit ako nag-start. Para po sa pamilya ko rin at makasama ko sila kaysa mag-ibang bansa po ako. Mas okay na po ito, Opo, sir. para sa akin mas okay po. Galing. Sa sa pagka-carnivorous plant, madali lang po talaga. Sa totoo lang, parang mahirap sa umpisa. Kung hindi mo alam kung anong gagawin. Pero ang pinakamahalaga dyan, makinig ka dun sa mga successful na sa pag-aalaga nito. Kasi ang tendency kasi sa umpisa, kapag bumili yung mga bago, kala nila ordinary plants na kayang itanim sa lupa, diligan ng deep well water, pero hindi nila alam
instant way para mamatay yung halaman. Mamatay yung halaman. So kailangan makinig po tayo dun sa mga basic na guide lang. Hindi naman kailangan napaka-complicated. 3 lang po naman yan. Low mineral soil, low mineral water, and full sunlight. Wow. That's it. 3 lang po. Basta ibigay mo lang yon. 3 lang po. Ayun Low lang. mineral. Ayaw niya ng may mineral. Totoo po. Kakaiba. Ayaw niya ng maraming sustansya. Totoo po. Dati, sa ibang halaman, kailangan sandy loam soil, loam soil. Pero dito po, ayaw niya na may sustansya. Ayan, sir. Invite mo naman, sir, yung mga audience natin. Willing ka ba for them? I-visit ka Ayun dito? po. Meron po kaming page, yung Pet Plants Philippines. Doon po pwede po kayong mag-inquire sa mga plants, paano alagaan, ganoon din sa list kung anong available po namin dito. At meron po kaming small YouTube channel na doon po kami nagtuturo ng mga care guide. Doon sa mga Pangalan ng YouTube channel, sir? It's a Truck by Kuya Brint and Pet Plants Ayun. Philippines rin po yun. Sa page po, nandun rin po. Tapos may Shopee store din po kami. Ayan po, I'm sure yung mga subscriber natin na mahilig sa mga kakaibang halaman at kung meron nakapag-start na kayo ng mga ganitong klaseng halaman at kailangan nyo ng more cultivars Opo, tsaka guide kung paano sila at bubuhay. guide. Ayan. So Sir Brint lang ang authority. Hindi na. So yun po, sobrang napakaganda ng ang feature natin ngayon kasi si Sir Brint ay from an OFW family, OFW. Pero gusto nga niya, sabi niya, kasama niya yung pamilya niya. So, mas gusto niya nasa Pilipinas. Yun din naman ang objective ng agribusiness, sir, na mga Filipinos ay makauwi ng Pilipinas kasi may mga opportunity. At nakakatuwa yung na-discover mo na opportunity. Unique, niche siya, maliit na space, nagawa ka lang ng garden mo dito sa taas na hindi kailangan super high-tech, mamahalin, styro. Pero sabi nga ni sir, kung mabenta mo yung isang styro box, that's 100,000 pesos. Ang ganda-gandang business. But syempre, dapat may hilig ka. Totoo po. Ayan. Sir, thank you so much. Thank you rin po, Sir Buddy. So ito po yung garden ni Sir Brint. Nakikita dyan. Okay. Ingat po sa biyahe. Ingat po. Thank you po, ma'am. Salamat. Ingat po kayo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.